Okay, pag-usapan natin ang pera. Pero, hindi yung typical na usapan about numbers or charts. Ang titingnan natin ngayon is yung nasa likod nito, ang psychology of money. Teka, naisip mo na ba to? What if? What if yung pagyaman pala, hindi talaga tungkol sa kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi kung paano ka umasta pagdating sa pera? Para mas maintindihan natin, simulan natin sa isang kwento. Meron dalawang magkaibigan, pareho silang may pangarap, pero magkaibang-magkaiba. Yung isa, pangarap niya talagang yumaman, yung tipong mabilis na kotse, malaking bahay, the whole shebang. Yung isa naman, okay na siya sa simple tahimik na buhay. Secure. Yun yung mahalaga sa kanya. So, fast forward tayo, 20 years later. Grabe, ang laki ng pinagbago ng buhay nila at hindi sa paraang ine-expect mo. Ang tanong, bakit kaya? Yan yung alamin natin ngayon, yung mga sekreto sa likod ng kwento nila. Okay, so Section 1, Income versus Wealth. Dito natin uumpisahang i-breakdown yung isang malaking misconception, yung pagkakaiba ng malaking kita sa tunay na yaman. Kasi, promise, magkaiba yan at dito madalas nagkakamali ang marami sa atin. So, let's meet our first friend, si Marco. Siya yung tipo na, wow, ang laki ng sahod. Laging bago yung kotse, ang ganda ng bahay, tapos palaging nasa abroad for vacation. Sa mata ng lahat, he is the definition of success. Lalo na sa social media, di ba? Perfect ang buhay, parang walang problema. Lahat ng post, #blessed. Tapos, andyan naman si Daniel. Siya yung kabaliktaran. Simple lang ang buhay, hindi mahilig magpasikat. Pero may ginagawa siyang isang bagay na napaka-importante. Bawat buwan, religiously, nag-i-invest siya. Walang palya. Pero alam naman natin, ang buhay hindi laging smooth sailing. Biglang, boom, nagkaroon ng economic crisis. At dito na nagkahalaman. Dito natin nakita kung sino talaga yung matatag. Si Marco, na mukhang mayaman, ayun, nawalan ng trabaho, lubog sa utang, at super stressed, hindi na makatulog. Si Daniel naman, kalmado lang, kasi may emergency fund siya, walang utang. So, sino na yun ang tunay na mayaman? Alright, let's move on to our second section. Ito medyo malalim. Ang isip ang kalaban. Kasi minsan, yung pinakamalaking balakid sa financial success natin ay wala sa labas. Madalas, nasa pagitan ng dalawang tenga natin. Isipin mo to, pamilyar siguro sa'yo yung senaryo. Biglang bumagsak yung stock market, bagsak lahat. Anong ginagawa ng karamihan? Natural, nagpapanik. Naguunahan magbenta kahit palugi na dahil sa takot. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may isang tao na walang ginawa, as in zero. Kalmado lang siyang naghintay. And guess what? After 10 years, siya yung naging pinakamayaman sa lahat. Ang lesson, hindi siya yung pinakamatalino. Siya lang yung may pinakamagandang kontrol sa emosyon niya. At ito yung talagang nag-summarize ng lahat galing mismo kay Morgan Housel. Sabi niya, pagdating sa pera, mas mahalaga ang pag-uugali kesa sa talino. Uulitin ko ha, behavior, yung ugali mo, mas mahalaga kesa sa talino mo. Hindi to tungkol sa kung gaano kakagaling sa math, tungkol to sa kung paano mo dinidisiplina yung sarili mo. Actually, ang pagpapayaman, sobrang simple lang ng concept. Parang pagtatanim lang yan. Una, magtanim ka ng maliit na halaga. Pangalawa, bigyan mo ng oras, maraming oras. At pangatlo, panoorin mo lang lumago. Yun yung magic ng compounding eh. Yung pera mo, kumikita. Tapos yung kinita ng pera mo, kumikita na rin. Parang snowball effect lang. Okay, our third and final section. At para sa akin, ito yung pinaka-importante sa lahat pero ito rin yung pinakamahirap i-master. Ang halaga ng salitang sapat. Tingnan nating mabuti itong comparison na to. Sa isang banda, meron kang milyonaryo, mayaman pero hindi masaya. Bakit? Kasi palagi siyang tumitingin sa kung sino yung mas mayaman sa kanya, laging may kulang. Sa kabilang banda, may isang simpleng tao lang, pero masaya, may saving siya, may oras para sa pamilya niya, at higit sa lahat, payapa yung isip niya. So ano ba talaga ang tunay na yaman? Hindi yan yung numero na nakikita mo sa bank account mo. Ang tunay na yaman ay isang mindset. Ito yung kakayahan mong huminto, tumingin sa paligid mo, at masabing, okay na ko, sapat na to. Dahil sa totoo lang, yung pinakamahalagang nabibili ng pera, hindi yung mga gamit, hindi yung bagong phone o bagong kotse.
Ito yung mga bagay na hindi mo mahahawakan. Yung safety net kapag may nangyaring masama, yung peace of mind na makakatulog ka ng mahimbing sa gabi, at yung confidence na kahit anong pagsubok ang dumating, kaya mo. At kung may isang-isang bagay lang na gusto kong iwan sa inyo mula sa usap natin ngayon, ito na yon, ang pinakamataas na dividendo ng pera. Hindi bahay, hindi kotse, hindi luho. Ito ay ang kontrol sa sarili mong oras. Isipin mo na lang yung kalayaan na yun, di ba? Yung pera, binibigyan ka niyan ng kapangyarihan, ng choices. Ang kapangyarihang magpahinga kung pagod ka na, ang kapangyarihang humindi sa mga oportunidad na hindi para sa'yo. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, ang kapangyarihang piliin na unahin ang pamilya mo, palagi. Kaya iiwan ko sa'yo ang tanong na to. Sa paglalakbay mo, ano ba talagang hahabulin mo? Yung yaman na nakikita ng ibang tao? Yung yaman na pang-display? O yung yaman na nagpapalaya sa'yo? Ang sagot, nasa sa'yo na yan.